Hi, welcome po sa aking channel. Available na po pala yung tabs at guitar notation ng aking bituin. Arranged by Joel Malit. Na-notate ko na po. So kung sakaling interesado po kayo ay i-click nyo na lamang po ang sa comment section or sa description box below. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano tugtugin yung aking bituin or yung o ilaw sa pamamagitan ng preparatory chord position. So yun ang tawag ko, no? Kasi mapapansin niyo sa gitara, ang daming identical notes. Halimbawa yung pwede mo siya matugtog dito sa second position or second frets. Pwede rin dito. Or pwede rin dito sa mataas na na fret. Di ba? So kung i-memorize nyo yung notes ay malilito po kayo kasi ang daming choices, ang daming alternative kung saan pwedeng i-play. Pero kung inaaral nyo kung yung chord position or saan lamang tinutugtog, katulad ng dito sa chord na to, 5th fret. So, ganun po ang gagawin natin. Yung intro nito, parang ganito po yung chord position. So, A. Then, yung E7 ay ganyan po. Then, chord ay set of E7. Yan lahat, E7 po yan, no? Kung tatandaan nyo yung E7, mas madali nyong matandaan kung paano tugtugin ng isang pyesa. What? So ganito yung first position, then E7, may E7 din ng ganito. Kasama yung melody at chord na rin. Diba? E7 din po yan. Then ito naman is A. Yan po yung intro. So, instead na dito ka mag-i-intro, pwede naman din. Pero yung sa tabs, kung matatandaan nyo, dito pala ka mag-i-A. So, madali na lang kasi yung chord na yan, chord position ng ganito, ay nandyan din yung mga halos ng nota. Yan. 7. 7 din po yan. 7 shape. Okay. So, simply half bar or bar dito sa second fret. Then, isipin mo lang, itong next is E7 din. Dito parte tinawag kong E9. Kasi, yung parang melody, kanya yung tunog, E9. Pero dito piniplay. Then simple na E7, yung parang open chord, basic chord ng E7. Then A, wait na naman. Then A na ganito. So kung matatandaan nyo ang shape, E7, A din. So yun po ang minimin ko or yun po ang ibig kong sabihin ng preparatory chord position. So may designated playing position po talaga para hindi kayo malito. Okay? So ang next ay ganito po. Kikita nyo naman sa chord diagram, yung A, instead na naka-bar, ay ginawa pa natin ganito. So kung titingnan nyo po yung tabs, pati yung notes ay nandyan naman po. Pero ngayon magpo-focus muna ako dito sa chord position. So nandyan na po halos lahat, no? Once na nakapag-position na kayo ganyan, halos
lahat ng nota ay nandiyan naman po. Basta alam nyo na lang po kung paano yung position. So may A na ganito. Sa chord diagram din may A na ganyan. Depende na po. Yan, A. Then may position naman nito is 7. Tawag ko nito, yung paglagay ko ng chords is 7. Pero instead na bass note, ito, ginawa kong bass, of course, ito yung bass B. So E7 shape siya, pero bass B. So slash E7/B. Then, nandiyan lang po, no? So, halos nandiyan lang po. Ano lang, tawag ito, magkadikit lang or magkalapit lang na melody na nota. Then A/E B7. So simply B7 lang po yan. Okay. Then after yan, mga melodies. Then eto, so mapapansin nyo is chords shape B. Shape E. Pero yung bass note ay B din. B. Then melody. So A din po to, no? A. Ganun lang. Then ang next naman is eto. Pwede nyo pong palitan yung pangalan nito. Pwede siya maging C augmented. Pwede rin siya maging E add flat 6, no? Ganito ang tunog. Kasi flat 6, kasi kung sa scale C sharp yung pang 6, pero flat 6 siya nagiging C natural na lang. So ganito yung tunog. A din to, no? Balikan. Yan. E. B7, B minor 7. Yan. So ilan po yan, no? Ganyan yung chord position. Bali, melody B. So halos nandiyan na po lahat ng mga kailangan tugtugin once na nakapag-form na kayo ng chord. Yan. E, then E7 dito sa 9th fret. So ganyan. Okay. Then yung next ay E7 na ganitong shape. Dito party naman, hindi ako masyadong sure sa pangalan ng chord, pero ginawa ko si minor /E, pero wala naman siyang number 5 o wala naman siyang G. Ganyan ang tunog. So yan. So mapapansin nyo, nag-slide lang sa C sharp na bass. Eto na. A. So, yung melody, once na nakapag-form kayo ng chord, ay nandiyan na po halos, no? Kung chordal. Dito naman sa E7/B. A. Yan, simple A. Basic chord na A. Open A, no? Then ulit naman. So, ang ginawa ko dito, ang nakasulat is A/B. So, ibig sabihin ng yung parang denominator sa fraction ay ito yung base na tutugtugin. Okay? Ito naman sa E7 na ganitong shape.
dito set of chords, C sharp, then D minor 6, then A dito sa 9th fret. Yun lang. Then naulit na naman yung parang may sagutan. Up. So A shape. Ulit-ulit lang po yung position. A na naman dito. Naka half bar. Then dito ginawa ko is half bar dito. Then balik na naman dun sa first position na naka half bar, no? Then ulit na naman dun sa nauna, sa previous. A na naman. B minor 7, E. Kaya natandaan nyo to yung B major sa 7th fret. Mataas na E dito sa 9th fret na may kasamang melody na to. D, yung highest na note sa chord, D sa E7 na to. Then ulit na naman yun. So yung A na naman ganito. Naman yung A ganito, position. Then ulit na naman. Balik na naman sa D. Saan yung part D? Then set of chords na naman. So ganito yung position ng C sharp minor. Then at sulong naging D. Yeah. D minor 6 yung tawag ko dito. E7. Bakit siya E7? Kasi kung iisa-isahin natin ng nota, meron tayong E, D, natural, and G sharp. So E7 naturally, no? Melody lang, then balik na naman sa A, yung ganitong klaseng A, then yung simple na E nasa first position or open position para ending, then ganito lang. So mabilis po yung turo kasi meron naman pa ako nauna na detailed instruction talaga dun sa mga previous ko na video, pero ito maintindihan nyo rin. Lalo na kung masusundan nyo at may kopya kayo ng notations or tabs. At dito nga pala kasama na rin yung chords, no? Nakasulat mga po dyan. Kung sakaling gusto nyo po ay i-click nyo lamang po dyan sa payhip. So I hope na kahit na mabilis yung takbo ng tutorial na to ay somehow may natutunan kayo, at sana i-apply nyo rin itong tinatawag ko na preparatory chord position, kasi for me helpful talaga. Mas natatandaan ko kung ano yung saan yung position na dapat tugtugin sa isang passage. So maraming salamat po sa panonood.